Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nanguna si Vice President Sara Duterte sa isang presidential survey para sa 2028 national elections. Sa December 2023 nationwide survey ng WR Numero Research, 35.6% ng mga Pilipino ang gugustuhing maging Pangulo si VP Sara sa susunod na eleksyon. Sinusundan siya ni Senator Raffy Tulfo na may 22.5% habang mayroon namang 9% ang pipiliing maging Pangulo si dating Vice President Leni Robredo. Lumabas din sa nasabing survey si Senator Amy Marcos, ex-Senator Manny Pacquiao, Senator Robin Padilla, Senator Risa Ontiveros at House Speaker Martin Romualdez. Muling nilinaw ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB na hindi tatanggalin ang suspension ng dalawang palabas ng Sunshine Media Network International o SMNI. Sinuspindi ang mga programang Gikan sa Masa para sa Masa at Laban Kasama ang Bayan dahil sa sunod-sunod na mga reklamo sa umano'y mga death threats at paggamit ng bastos na lengguwahe ng host sa October 10, 2023 episode ng show. Idiniin ng MTRCB na parehong nilabag ng parehong show ang mga guidelines sa broadcasting content. Diin ni MTRCB Chairperson Lala Soto, kanilang mandato na protektahan ang mga manonood sa mga inappropriate content, lalo na sa telebisyon kung saan maaaring mapanood ito ng mga kabataan. Nagparinig si Senate Minority Leader Coco Pimentel sa mga mambabatas na sumusulong sa charter change gamit ang People's Initiative at sinabing dapat manggaling ang inisyatibo sa mga Pilipinong mamboboto na walang impluwensya ng anumang opisyal ng gobyerno. Giit ni Pimentel, meron namang paraan para sa mga mambabatas para amyendahan ang konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly. Malaki ang paniniwala ng senador na ang House of Representatives ang nasa likod ng People's Initiative. Pareho rin ang opinyon ni Senator Amy Marcos kung saan kanyang sinaad na siya'y kumbinsido na si House Speaker Martin Romualdez ang nag-utos ng signature campaign. Patuloy pa rin ang pagtanggi ni Romualdez sa mga alegasyon. Posibleng magkaroon ng big-time increase sa presyo ng gasolina sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy o DOE. Saad ni DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, maaaring umakyat ng hanggang 1.95 pesos to 2.10 pesos bawat litro sa presyo ng gasolina sa susunod na linggo batay sa unang 4 na araw na kalakalan sa Mine of Platts, Singapore. Samantala, posible ring tumaas ang presyo ng diesel mula 0.65 peso to 0.85 peso bawat litro habang 0.20 peso to 0.30 peso bawat litro naman sa presyo ng kerosene. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. Can we say bilang na ang araw ng problema natin sa internal conflict natin? Sa terrorist, extremist, CPP-NPA? Sa ilang dekadang pagkaipit ng kanlurang Mindanao mula sa bangungot ng digmaan, paano nito nahadlangan ang pagnanais na mamuhay ng malayo sa peligro? Hanggat andyan yung mga local terrorist groups, threat pa rin yan. But of course, in our end as military, we make sure that di sila makabuelo, hindi sila makapag-conduct ng mga terroristic activities. Sa pagpapatuloy ng espesyal na serye ng Magandang Gabi Pilipinas, abangan ang eksklusibong panayam ni Cesar Soriano kay Lieutenant General William Gonzales, Commander ng Western Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines. I'm confident that we can finish the internal security problem of our country anytime soon. Tunghayan ang pagsisikap ng pamahalaan para mapalaya ang kanlurang Mindanao mula sa kamay ng terorista. Magandang Gabi Pilipinas, January 28, Linggo, 5:15 to 6:15 p.m. dito lang sa PTV. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.